tawagan ko siya, si Jesus, kung kailan kailangan siya. Palagi naroon at karamay siya, si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Kahit pilitin ko, puso ko'y maging ang kabiguan ay dumarating sa aking buhay. Kung ako'y naroon na at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko siya, si Jesus, kung kailan kailangan siya. Palagi naroon at karamay siya, si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Si Jesus, kung kailan kailangan siya, siya'y palaging naroon at karamay. Si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesu Kristo. Mga kaibigan at mga kapatid, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Sa awiting ito na inyo pong napakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Kayo po ay nakatune in sa himpilan ng New Gen FM 100.7 at tayo po ay napapanood sa Facebook page ng UPC Bulan Church. Sa muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church Bulan, na bumabati po sa inyo at nag-aanyaya na sa loob ng isang oras tayo pa ay muling magsama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Sumayin niyo po ang kapayapaan ng Panginoon sa anumang sitwasyon ng ating mga buhay, iba-iba mang mga hamon, mga kapatid, sunod-sunod na mga kalamidad, lalo na dyan sa area ng Cebu. Dalangin natin sa Panginoon na lingapin po ng Panginoon, tulungan ng ating mga kababayan na makabangon mula sa mapaminsalang bagyo. At mga kapatid, manalangin po tayo sapagkat mayroon na naman pong kasunod na bagyo dito naman tatama sa Luzon. Ipag-pray po natin mga kapatid na ang Panginoon ay patuloy po na samahan po tayo. May mga sitwasyon na hindi man natin mapipigilan, ngunit ipanalangin natin sa Diyos na tayo ay palakasin upang makayanan natin ang mga bagay na hindi natin kayang hadlangan na maaaring mangyari sa ating pong buhay. So, isang napakagandang bagay na tayo ay patuloy na lumapit sa Panginoon sapagkat ang Diyos ang ating pag-asa, ang Diyos ang ating tagapagligtas. Siya ang may kapangyarihan at wala nang iba upang tayo ingatan, upang tayo po ay proteksyonan. So, ang programang ito ay patuloy po na naglalayon
na ilapit sa Panginoon ang ating mga kababayan. Sa bawat umaga na tayo gumigising sa tulong ng Diyos, ay patuloy po nating ilapit ang ating mga puso, ang ating mga kaisipan sa ating pong Panginoon. To God be all the glory. So welcome to our program, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Ang programang ito ay hatid po sa inyo ng United Pentecostal Church Bulan, na kung saan araw-araw din po natin mapapakinggan dito po sa radyo. At patuloy po na dumadami din ang ating mga followers sa Facebook, na kung saan napagpapala sa mga salita ng Diyos na ating pong ipinaglilingkod. Sa Diyos lamang pong kaluwalhatian, papuri at pagsamba. Ngayon po ay araw ng Huwebes. Salamat po sa Diyos sa kanyang patnubay at gabay, na sa bawat umaga tayo po ay nagigising na may kalakasan, kapayapaan, at patuloy na pinagkakalooban ng Panginoon ng kapayapaan ng ating kaisipan upang magawa natin ng tama ang mga bagay na kalooban ng ating Panginoon. Good morning sa ating mga kababayan sa 63 barangay na sakop ng Bulan. Pagpalain po kayong lahat mga kapatid ng ating Panginoon, at maging ang buong probinsya ng Sorsogon na nararating po ng signal ng New Gen FM. Pagpalain po kayo ng Panginoon dyan sa lugar ng Irusin, sa lugar ng Matnog, Magallanes. Dyan sa Castilla ay malakas pong napapakinggan ang New Gen FM. At maging dyan sa isla ng Ticao Island, Masbate. At dyan po sa isla ng San Vicente and Ternate, Northern Samar. I-bless po kayo dyan ng ating Panginoon. Patuloy po tayo mga kapatid sa ating programa. At binabati din po natin ang ating mga kapatiran sa UPC Bulan Church sa 3 congregation na ating pong pinangangasiwaan sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Good morning sa ating mga kapatiran dyan sa congregation ng UPC Magsaysay Bulan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At maging ang ating congregation dyan sa UPC Santa Remedios Bulan. I-bless po kayo ng ating Panginoon mga kapatid. At maging ang ating congregation dito po sa UPC Iquirino Bulan. Na kung saan, salamat po sa Diyos na nung nakaraang linggo ay matagumpay po ang ating first Sunday of the month of November na pagtitipon dito po sa Iquirino UPC compound. Ngayong darating naman na week ay balik tayo sa batch by batch na pagtitipon. Sabado ang ating pagsamba maaga dyan po sa UPC Magsaysay Bulan, alas 6:30 ng umaga. At Sabado pa rin dito po sa Iquirino Congregation, alas 8 ng umaga, Sabado. Magkakasunod lang po yan mga kapatid. Palipat-lipat lang po ang inyong lingkod during preaching time. At maging ang ating panambahan dyan po sa UPC Santa Remedios Bulan, ang ating pagsamba dyan ay Linggo, alas 7 ng umaga. So yan po ang ipinag-aanyaya po namin sa inyo. At patuloy po na ibukas lamang natin ang ating mga puso, isipan, at hayaan natin na ang Panginoon ay patuloy po na kumilos sa ating pong mga buhay. At sa ating mga pangangailangan, dalangin po namin sa Diyos na kayo po ay patuloy na i-provide. Sama-sama nating ipag-pray yung itong paparating na naman na bagyo, na ang ayon sa Pag-asa ay mas malakas di umano kaysa doon sa tumama sa Cebu. So medyo nakakatakot ito sa makataong kaisipan. Ngunit wala naman tayong magagawa kundi upang ito'y pigilan, maliban na lang sa ating pong pagdulog sa Panginoon. Kung ang Diyos ang gagawa ng divine intervention, ay maaaring magbago po yung takbo, yung tinutumbok na direksyon ng bagyong ito. Only God can do that mga kapatid, with the power of our united prayer. So
don't quit praying. Patuloy tayong manalig sa kapangyarihan ng panalangin sapagkat ang Diyos ay kumikilos kung nagkakaisang nananalangin ang kanyang mga anak. Purihin ang Panginoon, at kung kayo po ay may mga katanungan, prayer request, pwede nyo pong isend dyan po sa page ng UPC Bulan Church sa ating messenger. So, mababasa po namin yan. Maaring hindi man namin maipag-pray on air yung inyong prayer request, but we commit to pray your prayer request, mga kapatid, kahit tapos na po yung program. So yan po yung ating commitment, mga kapatid. Patuloy po tayo sa ating programa. Bigyan muna natin ng daan na i-recognize ang ating mga viewers online. Brother John Viray, thank you for watching. Sister Christy Magkayan, Sister Angelita Liguro, good morning. Si Brother John Ray Yanson, thank you for watching. Brother Stephen Hunter Tihada, Sister Leah Aludino, Sister Josie Bagao dyan po sa Otavi and Bagao family, Granado family. Brother Michael Regidor, our technician na nag-assist sa atin dyan sa radio station. Good morning. Salamat sa malinaw na signal ngayon. Sister Rose San Juan Pauyo, good morning. Brother Ronald Galang Hipolito. Sister Jenny V. Militar. Ayan. Okay, yung apelyido niya, Militar. Good morning. Sister Rebecca Openda, good morning dyan sa Pagbilao. Brother June Viray, Brother Serafin Akiwo, Brother Oli, good morning. Sister Christy Desuyo, Sister LV Gomez Benigla, thank you for watching. Sir Regalo Senior, Sister Cristina Labini, dyan sa Biton Magallanes. Brother Tofi Mendoza, good morning. Brother Daniel Marahay, dyan po sa Palawan. Good morning. Sister Divine Espela Guyal, Sister Isabel Espirito, Sister April Santos, Sister Zenaida Obado Doctolero, Sister Marlene Quintanar, good morning. Sister Angelita Liguro, Pastora Sheila May Peñaranda Ibanez ng UPC Sabah, Malaysia. Sister Marilyn Ayok, thank you for watching. Sister Evelyn Valencia Punsalan, Sister Philly Mercado, good morning. Brother Dario Tobias, Sister Perpetua Carido, yan, good morning po sa inyo. Praise the Lord. Sister Ning Sadol, good morning. Watching right now, and also Sister Jane Ioy and Sister Ruth, good morning po sa inyo dyan sa Zone 7. At batiin na rin natin ang D family dyan po sa Barangay Aquino. Good morning po dyan, Sinubad Raymar. At maging ang buong Gotis family. Good morning po sa inyo dyan. Pagpalain kayo ng Panginoon. Guyal family dyan sa Aquino. Ang Griego family, good morning po sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. At lahat ng mga nakasubaybay po sa atin. Sister Nida Orlanes dyan sa Cebu. Kumusta po kayo dyan? Update po kami kung kumusta ang inyong kalagayan dyan sa Cebu. Sister Juliana Lucia Alde Pagasartonga, thank you for watching. Praise the Lord. Sister Margie Guetan Isiha, si Bert Lasin, good morning. Sister Lisa Padayag, watching from Valenzuela City, good morning. Sister Emma Madrona, Nanay Emma, good morning. Kumusta po kayo dyan sa Zone 2, Bulan? Sister Melchi Butardo Ferrer, good morning. From Commonwealth, Quezon City. Pagpalain kayo dyan ng Panginoon. Si Brother Salvador Emma, good morning. Sister Ellen Del Rosario, good morning. Brother Joseph Barra sa Iriga City. Ayan, pupunta po ako dyan sa Iriga City sa darating na Lunes ng maaga. Ayan, meron po tayong training na gagawin dyan, whole month, 1 month training sa mga manggagawa. Magsimula po yan sa November 10, buong buwan po yan. So, magkakaroon tayo ng training dyan sa mga manggagawa ng Panginoon.
Okay mga kapatid, Sister Sara Galios, good morning. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. So mga kapatid, paki-share na lang po ng ating Facebook Live ngayong umaga upang marami po ang ating mga kababayan na patuloy pong mapagpala ng ating pong Panginoon. So as we continue mga kapatid, tayo po muna ay manalangin sa ating pong Panginoon sa umagang ito bago po tayo dumako sa pag-aaral ng kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, ngayong umaga kami po ay muli nagpapasalamat sa buong magdamag na iningatan mo po kami at sa pagising namin sa umagang ito kasama ng aming mga taga-subaybay. Salamat sa buhay, sa hininga at kalakasan. Salamat sa kapayapaan ng aming mga kaisipan upang patuloy po naming maisagawa ang nais mo na maipahayag ang iyong banal na salita. Panginoon, patuloy mong dalisayin ang aming mga puso. Kahabagan mo po kami, patawarin ang aming pong mga pagkakasala, kahinaan at pagkukulang. Kami, Panginoon, ay dumudulog sa iyo at humihingi ng kapatawaran as we humble ourselves, Panginoon. We seek your presence in this moment, lalo na sa mga ganitong panahon na maraming mga dagok sa buhay, kalamidad, na sunod-sunod na nangyayari at may mga paparating pa lamang. Panginoon, palakasin mo po, patatagin mo ang aming pananampalataya kasama ng aming mga taga-subaybay. At dinudulog namin sa iyo, Panginoon, ay mga kababayan somewhere in Visayas area, lalo na sa Cebu, na marami na ang mga natatalang namatay dahil sa kalamidad, pagbaha, bagyo. At nariyan pa yung mga banta ng mga bulkan na nag-aalboruto din, Panginoon. Na tila baga kung iisipin lang namin sa makataong kaisipan, mahirap nang mamuhay ng may kapayapaan. Ngunit salamat, O Diyos, sapagkat ang salita mo ay nariyan at hindi ka kailanman magkukulang sa mga taong sa iyo ang pagtitiwala. Dalangin po namin, ibangon mo po ang mga kababayan na lugmok dahil sa kalamidad sa Cebu area, Visayas area, and Northern Mindanao na naapektuhan din, and ganun din ang Palawan ay naranasan din ang pagbaha. At sa lahat ng mga dinaanan ng bagyo, Panginoon, ikaw po ang patuloy na kumilos, ikaw po ang patuloy na magpala, Panginoon. Tulungan mo po ang aming mga kababayan na maramdaman ang iyong kalinga sa mga ganitong sitwasyon. At kung mayroon ka mang mensahe sa mga kababayan po namin na nakaranas ng matinding pagbaha at dagok sa buhay, I believe, Panginoon, ang lahat ng bagay na yung pinapahintulot mangyari ay meron kang layunin, meron kang rason, meron kang nais ituro na lesson sa amin every time na may mga iba't ibang sitwasyon at pangyayari sa amin pong mga buhay. Mangusap ka po, Panginoon, sa aming mga kababayan at patuloy nilang madama ang iyong kalinga, pag-akay, na mula sa ganitong sitwasyon sila ay babangon at magpapatuloy ang kanilang buhay na niluluwalhati ang iyong dakilang pangalan. Maraming salamat po, Panginoon. Pagpalain mo rin ang mga may taglay na karamdaman, pagpalain mo ng kagalingan, Panginoon. Dalangin namin si Tatay Arnold Mostoles, pagkalooban mo ng complete healing. Kalalabas lang po niya ng hospital at maging yung mga ipinag-pray din po ng iyong lingkod sa hospital kahapon na hindi man namin mga kakilala, ngunit nakasubaybay na sila sa radio program na ito. Patuloy mong ipagkaloob sa kanila ang kagalingan. Ganon din, Panginoon, si Tatay Milan, patuloy mong pagkalooban ng kagalingan sa kakapa niyang mga bukol sa kanyang katawan. Ipagkaloob mo po, O Diyos, ang complete healing and miracle in the name of Jesus Christ. Maging sina Daddy Buddy and Sister Salvi Kasim na mayroon pong mga karamdaman sa aking pagdalaw kahapon. Ipagkaloob mo sa kanila ang kompletong kagalingan. Lalo na Sister Salve, Panginoon, sa kanyang naranasang trangkaso
maibalik yung kanyang boses, Panginoon, at patuloy mong kahabagan at pagkalooban ng kompletong kagalingan. Ganon din Sister Jean Bacchio na nakakaranas din ng trangkaso, Panginoon, habang siya ay naandun sa Ticao Island ngayon, mag-isa sa kanyang boarding house, Panginoon, dahil sa pagtatrabaho. Ipagkaloob mo sa kanya ang kompletong kagalingan, kalakasan, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa iyong patnubay at sa lahat ng mga may karamdaman ngayon na nakasubaybay po sa programang ito sa radyo at maging sa Facebook Live. We pray, God, for your divine protection and provision sa aming mga pangangailangan kasama ng aming mga kababayan. Maraming salamat po, Diyos. Sa iyo lamang ang papuri, pagsamba at pagluwalhati in the name of Jesus Christ. At dalangin po namin, Panginoon, ang paparating na bagyo ayon sa pag-asa. Nawa, Panginoon, ihanda mo po ang aming mga kababayan at nawa loobin mo po na ito ay lumihis ng daanan. Dalhin mo po ito sa karagatan na kung saan wala namang mapipinsala ng mga kababayan po namin. Yan po ang aming request sa iyo, Panginoon, sa panalangin ito, na ang kinatatakutang bagyo na ito ay dalhin mo po sa karagatan, sa kalawakan, upang wala na pong taong mapinsala dahil bugbog na po ang aming bayan sa mga sakuna at kalamidad at mga pagbaha dahil nare-reveal na po ngayon ng mga pagbaha yung mga corruption sa panig ng pamahalaan, kung paano nilulustay ang pera ng taong bayan. Panginoon, nawa ay kung hindi man namin mapanagot dito sa lupa ang mga taong may kinalaman nito, ikaw na po, Panginoon, ang magbigay sa kanila ng hustisya. Ikaw po, Panginoon, ang magbigay sa kanila ng paalaala na hindi nila makakalimutan na ikaw ang Diyos na nakatingin sa kanilang mga maling gawain. Panginoon, sa iyo namin ipinagkakatiwalang ay mga kababayan. Kung hindi man kami maproteksyonan ng mga flood control na yan, ikaw ang Diyos na magpoprotect sa aming mga buhay. Kung hindi man kami kayang proteksyonan ng mga nanunungkulan sa pamahalaan, ikaw po nawa ang magprotect sa amin, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, bigyan mo ng hustisya yung mga napinsala ng bagyo nang dahil sa hindi na proteksyonan ng mga proyektong ginugulan ng bilyon-bilyong salapi. Panginoon, yung mga korap sa pamahalaan, walisin mo sila, Panginoon, ayon sa paraan mo. Alisin mo sila sa kapangyarihan na hindi naman sila deserve na humawak nito. Hindi namin alam kung paano, ngunit alam namin kaya mo, Panginoon. Kumilos ka po, Diyos, at liwanagan mo ang kanilang kaisipan sa anumang paraan. Kung hindi sila magbabago, Panginoon, ikaw na po ang siyang kumilos. Gayunpaman, alam namin na kaya mo silang hipuin, kaya mo silang baguhin sa iyong pangungusap at kapahayagan. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain mo ang aming pagtalakay sa umagang ito. Ang salita mo ay maging pagpapala sa aming mga kababayan. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Patuloy po tayo, mga kapatid, sa ating programa. So, paki-share na lang, mga kapatid, ng ating episode ngayong umaga. Tuloy po tayo sa ating pong pagtalakay. Buksan po natin ang ating Biblia dito po sa aklat ng Matthew chapter 20 verse 29 to 30. Basahin po natin, mga kapatid. Matthew chapter 20 verse 29 to 30. And as they departed from Jericho, a great multitude followed him. And behold, two blind men sitting by the wayside, when they heard that Jesus passed by, cried out, saying, Have mercy on us, O Lord,
thou son of David. At nang sila'y magsilabas sa Jericho, ay sumunod sa kanya ang lubhang maraming tao. At narito 2 lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan. Nang marinig nilang nagdaraan si Jesus, ay nagsisigaw na nagsasabi, "Maawa ka sa amin, Panginoon, ikaw na anak ni David." Pagpalain ng Panginoon ang kanyang banal na salita. At ngayong umaga mga kapatid, nais ko pong ibahagi sa inyo itong salita ng Panginoon na pinamagatang, "Jesus, just don't pass me by." Na kung ito ay tatagalogin natin, "Jesus, huwag mo akong lagpasan." So mga kapatid, nakita natin yung talata na binasa po natin na kung saan ang Panginoon, nung panahon na siya po ay nagmiministeryo dito sa lupa, sa kanyang pagkakatawang tao, marami ang mga miracles na ginagawa ng Panginoon at ito po ay nagiging bantog, tanyag sa kanyang kapanahunan. Alam natin mga kapatid na walang imposible sa ating Panginoon. Pinakain niya ang mahigit 5,000 tao sa pamamagitan ng ilang pirasong tinapay at isda lamang. At ang mga milagrong ito ay tanging Diyos lang ang makagagawa. Siya ay lumakad sa ibabaw ng tubig, pinahinto niya ang bagyo, kaya huwag tayong mapagod manalangin. Kaya ng Diyos utusan ang bagyo. Kaya lang, kung hindi naman tayo sumusunod sa Diyos, wala namang dahilan ang Diyos para iiwas tayo sa bagyo. So, i-prove natin sa Panginoon na tayo ay karapat-dapat sa panalangin na ating dinudulog sa Kanya. So, walang imposible sa Panginoon. Yung mga milagro na babalitaan ng mga tao sa kanilang kapanahunan na ginagawa ng Panginoon in His earthly ministry. At isang araw habang dadaan ang Panginoon, mga kapatid, ang bulag, may 2 bulag mga kapatid na sumigaw ng malakas na nagsasabi, "Jesus, anak ni David, mahabag ka sa amin." Alam nyo mga kapatid, yung eksena na ginawa nila, kumbaga ito ay isang desperate move sapagkat wala po silang nagiging pag-asa sa kanilang paligid. Matagal na silang bulag, ngunit walang lunas sa kanilang kalagayan. Kung kaya't nung mabalitaan nila na dadaan si Jesus at alam nilang itong Jesus na ito ay makapangyarihan, alam nila na itong Jesus na ito ay gumagawa ng mga milagro, bumubuhay ng patay, nagpapakain ng libo-libo sa pamagitan ng ilang pirasong tinapay at isda lamang, nagpapagaling ng mga may ketong, nagpapalayas ng mga demonyo sa mga inaalihan nito. Yung mga milagrong ito ay usap-usapan sa kanilang kapanahunan. Maaring noon ay wala pang mga technology kagaya ngayon na madaling matransmit yung mga balita. Ngunit alam natin na sa panahon na yon ay bantog yung mga ginagawang milagro ng Panginoon. Kung kaya nabuhayan po sila ng pag-asa nung marinig nila ang pangalang Jesus na dadaan sa kanilang kinaroroonan. Kaya mga kababayan, yung opportunity na makilala natin ang Panginoon, ito po ay hindi natin dapat palagpasin. Nakakalungkot sapagkat may mga tao na talagang isinasara nila yung kanilang puso sa mga oportunidad espiritual. Na alam nating ito lang ang tanging pag-asa ng ating mga buhay, ang maglingkod sa Panginoon. Because in this world, as the Lord Jesus Christ, mga kapatid, pinagpauna na po ito ng Panginoon na in this world we shall have tribulation. Our hope is not in this world. Ang mundong ito ay deteriorated na po.
bulok na. Ang sanlibutan ito ay palubog na, kumbaga sa barko. Palubog na yung barko na kailangan bilang pasahero lumipat ka doon sa nagre-rescue upang hindi ka masama sa paglubog ng barko. This world is dying because of yung kasamaan, corruption, lahat ng kasamaan sa mundo. Ito rin ang sumisira sa mundo, mga kapatid. Kagaya niyan, yung mga pagbaha na yan, gawa din yan ng tao, kumbaga consequence yan ng mga gawang kamalian ng tao na ipinahintulot ng Diyos upang i-remind ang mga tao na may Diyos na nagbibigay ng resulta kung ano ang ating itinanim. Because in biblical principle, what you sow is what you reap. Ano man ang iyong itinanim, yun ang iyong aanihin. So mga kapatid, isang araw ang Panginoon ay dadaan. Paglabas nila sa Jericho, ang mga tao ay sinalubong po ang Panginoon. Napakaraming mga tao ang sumalubong sa Panginoon. Sila yung mga nakakabalita ng mga milagro na ginagawa ng ating Panginoon. At sa dami ng mga tao, alam natin na kung ikaw ay bulag, hindi ka mapaprioritize. Kung ikaw ay bulag, baka maapak-apakan ka lang, nakaupo ka dyan sa isang tabi, hindi ka mapaprioritize. Kaya ang ginawa ng bulag, gumawa sila ng ingay, gumawa sila ng eksena to catch the attention of our Lord Jesus Christ by shouting, Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. At alam nyo mga kapatid, hindi lamang ang attention ni Jesus Christ ang nakuha ng dalawang bulag na ito, sapagkat lahat ng mga tao, even the disciples, mga kapatid of Jesus Christ, ay nakuha niya yung attention. Kaya lang, negative ang dating doon sa iba. Ang sabi ng mga alagad, mga kapatid, tumahimik kayo. Pinatatahimik sila ng mga ibang tagasunod ni Jesus Christ. Pero ano po ang nasa puso at nasa isip ng dalawang bulag? Hindi namin pwedeng palagpasin ang Panginoong Hesus na ngayon lang namin ito makakapaniig. Marami ng taon na kami ay bulag, marami ng taon na kami ay hopeless, pero ngayon patatahimikin nyo kami? Na ngayon nga lang kami pwedeng gumawa ng ganitong pagkakataon o ingay upang makuha ang atensyon ng Panginoon. Sa halip na sila ay tumahimik, kung babasahin natin ng tuloy-tuloy yung talatang yun, ay lalo pa silang sumigaw ng mas malakas na nagsasabi, Jesus, anak ni David, mahabag ka sa amin. So God is a God of timing. Jesus will come just at the right time. Para sa taong bulag, yung pagdating ng Panginoon, yun ang pinaka-right time. Nasa desperate situation na po sila. Maaring itiniwala nila sa tao yung kanilang kalagayan, wala silang napala. Maaring inasa nila sa kung sino yung kanilang kalagayan, ngunit wala naman silang kaginhawaan. Wala silang kagalingan na nakamtan. Kaya itong balita na dadaan si Jesus para sa dalawang bulag ay opportunity na hindi nila pwedeng palagpasin at hindi sila pwedeng magpapigil sa kahit kanino man na kailangan nilang makapaniig ang Panginoon upang sa wakas ay maibsan ang kanilang pagdurusa. So mga kapatid, darating ang Panginoon in His time. Kung ano man ang sitwasyon mo na mahihirap at naririnig mo ang panawagang ito ng paglapit sa Diyos, yan ang right time. Yung opportunity na makilala ang Panginoon habang naririnig po natin ang programang ito, huwag natin niyang palagpasin. Dahil may mga dumarating na rimalaso sa buhay natin
na maalala mo lahat ng spiritual opportunity na dumaan sana sa iyo, ngunit pinalagpas mo. At ngayon, narito ka sa isang sitwasyon na kailangan mo ang Diyos. Mga kapatid, huwag nawang mangyari, mga kababayan, na ang mga oportunidad espiritual na katulad nito ay binabaliwala natin. At ito ngayon, hindi nagtagal, dumating ka sa sitwasyon na kailangan mo ang Diyos dahil hindi kayang lunasan ng tao ang iyong kinakaharap na sitwasyon. Doon mo maalala lahat ng mga opportunities, spiritual, mga pangangaral na ikaw ay pinananawagang maglingkod sa Diyos, ngunit binabaliwala mo dahil inuuna mo ang iyong kalooban at hindi pinapansin ang kalooban ng Panginoon. Nawawag tayong dumating sa ganung punto na pinagsisisihan mo sa Diyos lahat ng mga oportunidad na pinalagpas mo at binaliwala. Mga pangangaral na nangungusap sana ang Diyos sa iyo, ngunit binaliwala mo dahil ang katwiran mo may relihiyon ka na, ang katwiran mo busy ka, ang katwiran mo ay wala kang panahon sa mga bagay na ito. Mga kapatid, lahat ng pinagkakaabalahan ng tao, iiwan natin yan. Yung mga idinadahilan natin para hindi makalapit sa Diyos, iiwan natin lahat yan. Anything that is temporal will end, mga kapatid. Lahat ng bagay, hanap buhay, hindi masamang maghanap buhay, pero iiwan mo yan. Wala naman pong negosyante na nung namatay, dala-dala niya ang negosyo sa kabilang buhay. Wala, mga kapatid. Ang dami kong kakilala na matay, na mayaman, wala naman silang nadala na kayamanan doon sa mga pinaghirapan nila. Ang lawak ng lupain, pero andun lang sila sa napakaliit na espasyo na libingan nung sila ay namatay. Ang laki ng bahay, pero nung sila ay namatay, inilagay sila sa isang kwadradong kahon or kabaong na kaliit-liit, kasya lang ang kanilang katawan. So mga kapatid, lahat ng mga bagay na pinagkakaabalahan ng tao, salapi, karangyaan, na maaring nakakaagaw sa atensyon natin na dapat ay para sa Diyos, iiwan natin yan. Sa ayaw mo at sa gusto. Pag ikaw ay namatay, iiwan mo ang iyong bahay, iiwan mo ang iyong sasakyan, iiwan mo ang iyong negosyo, iiwan mo ang iyong posisyon. Ang pinakamahalaga pag tayo'y namatay na ay ang paglilingkod sa Diyos kung ginagawa natin ngayon habang nabubuhay pa tayo. Yan ang paalala sa atin ng Biblia, mga kapatid. Kaya wag nating palagpasin yung opportunity na ngayon naririnig nyo ang salita ng Diyos. Huwag nyong hayaan na ito'y lumagpas lang sa inyo. Gumawa kayo ng paraan, ng hakbang upang makuha nyo ang atensyon ng Panginoon. You can pray to God. Alam nyo, itong 2 bulag kahanga-hanga, dahil sa kanilang desperadong kalagayan, yun ang nagtulak sa kanila upang hanapin at kunin ang atensyon ng Panginoon. Merong awit na nagsasabing, if the answer aren't enough, there is Jesus. Kung ang sagot sa iyong pangailangan ay hindi sapat, nariyan si Jesus Christ. At ngayong umaga, wala kaming ibang nire-recommenda sa inyo na maging pag-asa ng inyong buhay dito sa mundo at maging sa buhay na walang hanggan, maliban sa Panginoong Hesukristo. He is the way, the truth, and the life. Maliban sa Kanya ay walang kagalingan, walang pag-asa, walang kaligtasan, maliban sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. So, ang ginawa po ng mga karamihan nung makita o marinig nila, kasi nakuha ng 2 bulag yung atensyon ni Jesus at ng maraming tao. Dahil ikaw ba naman ay bigla kang sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag ka sa amin. Sabay pa silang sumigaw na 2. Kaya lahat ng crowd na yon, ng tao, kasama si Jesus Christ, nakuha nila yung atensyon ng Panginoon. Pero tingnan natin, para sa ibang tao, naiingayan sila. Pero para sa bulag, ito ang pagkakataon namin na mapansin kami ng Panginoon.
Kaya kung naiingayan man kayo, pasensya na. Pero ito lang ang tanging paraan upang makuha namin ang atensyon ng Panginoon. Alam nyo, sa paglapit sa Diyos, mga kapatid, huwag nyo masyadong intindihin ang opinion ng ibang tao. Kagaya sa amin, nung kami na born again, ang daming kung ano-anong sinasabi ng mga tao sa paligid, kahit mga kamag-anak, pangungutya, mga opinion na kung papakinggan mo lang at siseryosohin mo, hindi ka makakapagpatuloy maglingkod sa Diyos. Kaya sa paglapit sa Panginoon, sa paghahanap natin sa presensya ng Diyos, matuto tayong i-disregard, baliwalain ang mga iba't ibang opinion ng mga tao sa paligid. Alam nyo, ang sabi ng mga tao nung marinig nila ang sigaw ng dalawang bulag, verse 31, Matthew chapter 20 verse 31, at sinaway sila ng karamihan upang sila'y tumahimik. Datapwat sila'y lalong nagsisigaw na nagsasabi, maawa ka sa amin, Panginoon, ikaw na anak ni David. You see, mga kapatid, ano ang resulta nung nagpumilit sila na makuha ang atensyon ng Panginoon? Verse 32, at tumigil si Jesus. Ayon, walang ibang nakapagpatigil sa paglalakad ni Jesus, kundi yung eksena ng dalawang bulag na sumigaw sila, binanggit nila ang pangalan ni Jesus, mahabag ka sa amin, ikaw na anak ni David. What is the result, mga kapatid? At tumigil si Jesus Christ at sila'y tinawag at sinabi, ano ang ibig ninyong sa inyo'y aking gawin? Wow, pagkakataon na ito, mga kapatid. Hindi na sila nagpatumpik-tumpik. Hindi na sila nagpaligoy-ligoy. Nung ang Panginoon na mismo ang kanilang kausap, kaharap, kumbaga na nalamangan na ng dalawang bulag yung mga tao na nakikipagsiksikan dahil tumigil mismo ang Panginoon sa harapan nila. At ang Panginoon ay nagtanong, ano ang gusto nyong gawin ko sa inyo? Ang sabi po ng dalawang bulag, Panginoon, na manumbalik ang aming paningin. Ayan. Kasi yun ang tunay nilang pangangailangan. Di ba sa labas may mga nakikita tayong bulag, nakikilimos. Pero pag tiningnan nyo po, hindi talaga limos ang kailangan nila. Ang kailangan nila ay makakita. Pero dahil hindi naman ito nangyayari, so doon sila ngayon nagsisettle sila doon sa pakikilimos, dahil hindi nga hindi nalulunasan yung kanilang totoong karamdaman, kaya kailangan nila yung secondary solution na sila ay makilimos. Pero mga kapatid, ang totoo talaga nilang kailangan ay kagalingan sa paningin. At yun ang ibinigay ng Panginoon. Alam nyo, ang mundong ito ay may mga temporaring solusyon sa ating mga permanenteng problema. Pero temporary solution lang yan. You will be comforted for a moment, but later on, babalik ka doon sa hopelessness. Ngunit kung si Jesus Christ na mismo ang lulunas sa iyong suliranin, hindi po yan temporary. Yung mga bisyo, nagbibigay din yan ng pansamantalang kaligayahan. Parang band-aid solution, mga kapatid. Ngunit paglipas ng ilang panahon, babalik ka sa anxiety, babalik ka sa depression, babalik ka sa hopelessness. But the moment na makita natin ang kapangyarihan ng Panginoon, the moment na makatagpo mo ang Panginoon, and even now, mga kapatid, pwede mong makilala ang Panginoon kung bukas ang puso mo, kagaya po ng dalawang bulag na ito, na talagang pinaramdam nila sa Panginoon na ang Panginoon lang ang pag-asa nila. Yun ang gusto ng Diyos na expression ng pananampalataya, mga kapatid. Hindi yung marami tayong option sa buhay na pag mabigo ito naman, may option A, option B, option C. Ang dami nating option sa buhay. Pero itong dalawang bulag na ito, sinubukan na nila lahat marahil pero kulang, walang kwenta. Pero nung nakadaupang palad nila ang Panginoon,
doon nila natanggap ang tunay na katugunan na hindi kayang ibigay ng iba. Only Jesus can satisfy the emptiness of your soul. Maliban kay Jesus at ay wala na pong iba. So, ano ang gagawin mo ngayon? Kung ikaw ay may pangailangan at narinig mong dadaan si Jesus, ganon din ba ang gagawin mo kagaya ng bulag? Umimik sila eh. Alam nyo, nakakalungkot. May mga taong gustong-gusto nilang maglingkod sa Panginoon. Pero pag sinabi ng mga tao sa paligid, ay, wag ka dyan sa born again, sa buang again. May mga opinion ang tao na pwedeng mahadlangan ka kung yun ang pakikinggan mo. Kagaya ng bulag, nung sumigaw sila para makita o para mapansin sila ng Panginoon, pinatatahimik sila ng mga tao. Kaya sa paglilingkod sa Diyos, huwag kang makinig sa paligid. Kung ano ang desire ng puso mo, ituloy mo ayon sa salita ng ating Panginoon. Huwag kang papayag na ikaw ay patahimikin lang ng mga taong wala naman totoong pagmamalasakit sa iyo. Ngayon na alam mong pwede kang pakinggan ng Panginoon, huwag kang pahahadlang sa sino mang tao sa paligid mo na lumapit sa Panginoon. Sapagkat ang suliranin na mayroon tayo ay hindi kayang lunasan ng tao. Only the Lord Jesus Christ can do that, mga kapatid, and can give us a permanent solution sa ating mga suliranin, kaligtasan ng ating kaluluwa, kapatawaran ng ating mga kasalanan, katubusan at kalayaan mula sa Panginoon lamang ito at hindi natin makikita sa kanino man. Kaya mga kapatid, mula sa araw na yon, ang dalawang bulag ay gumaling. Hindi dahil sa tao. Walang nagawa yung mga pumipigil sa kanila na pinapatahimik sila. Hindi naman yun na nagpagaling sa dalawang bulag. Wala yung naitulong, kundi nakahadlang pa sa kanila. Buti na lang sila ay determinadong tawagin ang Panginoon. So kailangan mga kapatid, sa ating paglapit sa Diyos, ipakita natin sa Panginoon ang ating strong determination. Dahil yung mga lumalapit sa Diyos, may mga humahadlang talaga dyan. Naroon na ang dyablo. At ang dyablo ay gagawa din, hahanap din ng mga instrumento, kakasangkapanin niya ang mga pilosopong tao, mga matigas ang ulo ng mga tao, upang ikaw ay i-distract, hadlangan, pigilin, pahintuin kung kinakailangan. Pero kung tayo ay natuto sa determinasyon, kagaya ng bulag, pinatatahimik sila dahil nag-iingay sila habang paparaan ang Panginoon. Pero ayaw kasi nilang ma-miss ang opportunity na ngayon lang sa kanila nangyayari. Mga kapatid, siguro iniisip ng dalawang bulag, pag tumahimik tayo, wala na, lagpas na yung opportunity. Kaya salip na sila tumahimik, salip na sila sumunod sa sinasabi ng maraming tao na tumahimik sila, lalo pa nilang nilakasan ang kanilang tinig. Pagpapakita ito na sila ay determinado na makalapit sa Panginoon. At nung marinig ng Panginoon ang kanilang tinig, ang Panginoon mismo ang lumapit sa kanila. In that moment, God, the Lord Jesus Christ, asked them, ano ang gusto nyong gawin ko sa inyo? At ang sabi ng dalawang bulag, manumbalik nawa Panginoon ang aming paningin. At sa araw din na yun, tinanggap nila ang kagalingan. Kapag na-encounter mo ang Panginoon, yon ang ending ng iyong paghahanap. Sapagkat lahat ng bagay na hinahanap natin sa mundo, ang totoong sagot niyan ay ang Panginoong Hesukristo. Kapag nasumpungan mo ang Panginoon, that will be the end of your searching, mga kapatid, for something. Because we are complete in Jesus' name. Kapag nasumpungan mo si Jesus, nasumpungan mo na ang lahat ng iyong hinahanap. Purihin ang Panginoon. So kaya nga nung may mga, alam nyo yung crowd na yon, hindi naman yun nag-stay sa Panginoon. Nung ang Panginoon ay nangaral na ng mga mabibigat na aral, yung crowd na yon, na pabuntot-buntot sa Panginoon, nagsialis din sila. Kaya dito sa John chapter 6 verse 67 to 68, then said Jesus unto the 12, will ye also go away?
Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. Ayan, nung nangaral ang Panginoon ng masakit, dahil yung crowd na yung pagkain lang naman pala ang sadya nila sa Panginoon, hindi naman sila totoong determinadong maglingkod. Nabasa ng Panginoon ang kanilang motibo, na kaya dumadami ang mga sumusunod sa Panginoon during His ministry, ay upang makakain lang. Pagkain lang ang kanilang motibo. Bakit sila lumalapit sa Panginoon? Mga kapatid, kaya nirebuke sila ng Panginoon na kaya nyo ako hinahanap, hindi dahil sa kung ano, kundi kayo ay nabusog ng tinapay at kumain. So nung narinig nila yon, nasaktan sila. Alam nyo, yung mga umaattend sa Bible study na pagkain lang ang gusto, madaling masaktan yun, tisurin yun, di yun lumalago. Mga kapatid, kaya nga ang payo ko sa mga Bible study teacher, iwasan nyo yan, ang pakain kayo ng pakain, gastos kayo ng gastos. Ang mga tao tuloy hindi na interesado sa Word of God, interesado sa pagkain. Ang purpose talaga ng Bible study, hindi piyestahan, hindi kainan. Ang purpose ng Bible study is to feed the people with the Word of God. Because man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Yes, marami ang dumadalo pag may pakain. Pero hindi mo dyan madidetermine kung sino ang sincero sa Word of God at kung sino ang hindi. Paano pa malalaman? Madali lang, tanggalin mo ang pakain, mag-Bible study ka lang. At gawin mong attraction yung Word of God. Dapat kung mayroon mang pinaka-attraction sa Bible study, ay hindi yung pagkain, kundi yung Word of God at yung presence of God. Wala nang iba. Yan, pag tinanggal mo yung pakain, kung sino ang matira dyan na a-attend consistently, sila yung pure ang motive na maglingkod sa ating pong Panginoon. Praise God. At yung mga mawawala, ay sila yung mga ipa. Kumbaga sa palay, pag hinanginan ang palay na may laman, babagsak lang yan dyan sa paanan. Pero yung palay na walang laman, ipa, ililipad yan kung saan. Kaya mga kapatid, magpatuloy tayo, magpakalago sa kaalaman, sa paglilingkod sa ating Panginoon. At ang oportunidad na ito, na narinig natin ang Word of God, huwag nating palagpasin. Kaya yung title natin sa ating topic, Jesus, just don't pass me by. Huwag mo akong lagpasan, Panginoon. Ito yung desire ng bulag na dalawa. Panginoon, huwag mo kaming lagpasan. Bihira lang dumaan ang Panginoon sa area na yon. Kaya hindi nila pinalagpas ang oportunidad. Kinuha nila ang attention ng Panginoon at nangyari nga po na sila ay pinagaling ng ating Panginoon. So to God be the glory. I hope na mayroon po kayong natutunan ngayong umaga. At ang oportunidad na ito ng pangangaral na naririnig nyo ngayon, huwag niyong palagpasin. Open your heart for Jesus and accept the gospel of salvation. Tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Panginoong Jesus, kami po ay nagpapasalamat sa mensaheng ito na alam namin kailangan ng aming mga kababayan. Ang mga kababayan namin na ang sitwasyon nila ay kagaya ng dalawang bulag na karakter sa aming pong pinag-uusapan, salita ng Diyos. Nawa kung paano sila ay gumawa ng eksena as they express their determination to seek the Lord. Nawa ito rin ang matutunan ng aming mga taga-subaybay sa umagang ito. Na sa kanilang desperadong kalagayan ay makuha nila ang iyong atensyon sa pamamagitan ng kanilang pagtawag sa iyo at pananalangin. Dalangin po namin ang aming mga kababayan sa Cebu area na nasa lanta ng matinding baha at bagyo. Sa halip na sila ay umasa sa tao, tulungan mo silang matutong umasa sa iyo. Sa halip na sisihin nila ang kung sino, tulungan mo silang bumangon sa habag at biyaya. Help them, Lord, and teach them to call upon your name, na sila ay tumawag sa tunay na Diyos
hindi sa ribulto, hindi sa kung ano-anong mga anito, kundi matutunan nila na ilapit ang kanilang buhay sa iyo, Panginoong Hesukristo, na ikaw lang ang nag-iisang tunay na Diyos. At yung aral na gusto mong ituro sa kanila sa pangyayaring ito ay huwag nilang mamiss, kundi matutunan nila yung lesson sa ganitong pangyayari. Dalangin din namin, Panginoon, ang tinataya ng pag-asa na paparating na namang bagyo. Ikaw po ang siya mag-ingat sa aming mga kababayan. Nawa, Panginoon, ilihis mo po sa mga tao itong mapaminsalang bagyo. Dalhin mo po sa kalawakan, kaitaasan, o sa karagatan na kung saan walang mapipinsalang sinuman. Ingatan mo po ang aming mga kababayan. Hindi kami kayang proteksyonan ng gobyerno sa baha, sa mga bagyo. Hindi nila kayang proteksyonan ang milyong-milyong Pilipino sa panahon ng mga pagbaha, sa panahon ng kalamidad. Kaya kami, Panginoon, ay dumudulog sa iyo. Ikaw ang aming pag-asa. Ikaw ang aming sandigan. Ikaw ang aming defense. Ikaw ang aming shield, protector, Panginoon, laban sa anumang mga panganib ng buhay namin sa mundong ito. At turuan mo po ang mga kababayan na hanapin ang iyong presensya. Na sa panahon na hindi na namin kinakaya ang mga sitwasyon, sa iyo kami aasa, sa iyo kami lalapit, at ikaw ay nangako na kailanman hindi mo kami bibiguin, hindi mo kami iiwan, ni pababayaan mo. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo ang papuri, pagsamba at pagluwalhati. Ibangon mo po ang aming mga kababayan sa Cebu, sa Visayas area, na nasa lanta ng matinding kalamidad. Ikaw pang patuloy na tumulong sa kanila. At sa tulong din ng mga may puso, Panginoon, na sila ay madamayan sa pinagdadaan ng kapighatian. I-bless mo lahat ng mga kababayan naming tutulong sa kanila sa pamagitan ng mga maliliit na kakayahan pag pinagsama-sama. Ikaw ang Diyos na magpapala, Panginoon, sa mga bagay na pangangailangan ng iyong mga anak. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo lamang namin inialay ang pinakamataas na papuri at pagsamba. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. Mga kapatid, salamat po sa inyong pagsubaybay, at bago tayo magtapos ang ating pagsamba, pinag-aanyaya po namin sa inyo. Sabado ang ating pagsamba, alas 6 ng umaga, 6:30 ng umaga dyan po sa UPC Magsaysay Bulan. At Sabado pa rin dito po sa Iquirino UPC Congregation, Sabado alas 8 ng umaga. At paglinggo naman po, dyan tayo sa UPC Santa Remedios Congregation, sa tapat ng Bulan Gymnasium, alas 7 po ng umaga. So maraming salamat po, mga kababayan. Pagpalain kayong lubos ng Panginoon at sumayin yung kapayapaan sa buong maghapong ito. At muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church. Paki-share lang po ng ating episode ngayong umaga upang marami pa ang kababayan nating maabot ng salita ng Diyos. Sa mga OFWs na lagi nakasubaybay sa atin, i-bless po kayo dyan ng Panginoon at ingatan po kayo ng Panginoon. Pagpalain ang inyong mga sakripisyo at hanap buhay para sa inyong pamilya. Pagpalain pa kayo ng Panginoon. At ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church Bulan, na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay, at lagi nating tandaan na tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa.